Tara, samahan niyo ko sa isang paglalakbay ng pagbabago. Pag-uusapan natin ngayon kung paano nga ba ang isang tao ay pwedeng magmula sa, kumbaga, espiritual na kamatayan patungo sa isang panibagong buhay. Ang susi, ito yung tinatawag na bautismo sa banal na espiritu. Naitanong mo na ba to sa sarili mo? Yung pakiramdam na, gusto ko namang gumawa ng tama pero bakit parang may humihila sa akin pabalik sa mali? Alam mo yon? Well, hindi ka nag-iisa. Itong tanong na to mula mismo sa Biblia ang magiging sentro ng usapan natin ngayon. Pero heto ang good news. May solusyon pala sa labanang ito sa loob natin. Ang Biblia mismo ang nagsasabi na may inaalok na isang bagong-bagong simula. At yan ang aalamin natin. Okay, so para maintindihan natin yung solusyon, kailangan muna nating balikan yung pinakaugat ng problema. Dito sa unang section natin, ang buhay ng mga patay, titingnan natin kung ano ba talaga ang kalagayan ng isang tao bago niya maranasan itong malupit na pagbabago. Dito, kitang-kita yung dalawang magkaibang realidad, di ba? Sa kaliwa, yung mga gawa ng laman, puro gulo, away, selos, galit. Sa kanan naman, yung bunga ng espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, ito mismo yung digmaan na nangyayari sa loob natin. Aling landas ang tinatahak natin? So ano ba talaga ang ibig sabihin pag sinabing patay sa espiritu? Ayon sa Epeso, ito yung estado kung saan nabubuhay lang tayo ayon sa takbo ng mundo, sunod lang sa gusto ng laman, at sa huli, para tayong bilanggo ng kasalanan, malayo sa tunay na buhay na dapat sana ay para sa atin. At dito na papasok yung pagbabago. Ito yung turning point. Sa ikalawang seksyon, pag-uusapan natin ang dalawang uri ng bautismo na siyang daan papunta sa bagong buhay na yon. So, importante to ha. Kailangan nating malaman na may dalawang klase ng bautismo na tinutukoy dito. Yung kay Juan, para yung paghahanda. Isang panawagan na, uy, magsisi na tayo. Pero yung bautismo sa banal na espiritu na si Jesus mismo ang nagbibigay, iba to. Ito na yung total transformation. Ito na yung pagpasok sa buhay na ginagabayan ng espiritu. Para mas malinaw sa atin to, wala nang mas magandang example kundi yung bautismo mismo ni Jesus na detalyadong isinalaysay sa aklat ni Mateo. Silipin natin. I-imagine mo yung eksena. Pagkaahon ni Jesus mula sa tubig, biglang may nangyaring kakaiba. Bumuksang ang langit. Isa itong malinaw na hudyat na may mahalagang mangyayari. At kasunod nun, ito na. Isang napakagandang simbolo, ang Espiritu ng Diyos sa anyo ng isang kalapati, bumaba at dumapo mismo kay Jesus. Ito yung pinaka-highlight, yung puso ng bautismo sa Espiritu, yung pagbaba ng presensya at kapangyarihan ng Diyos. At para kumpletuhin ang lahat, may boses pang narinig mula sa langit. Ang Ama mismo, kinikilala ang kanyang anak. Dito mo makikita yung perpektong pagkakaisa ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa sagradong sandaling yon. Alam nyo yung bautismong yon, hindi lang yun basta seremonya. Yun yung go signal Yun yung opisyal na simula ng ministeryo ni Jesus. Ito ang pagtatalaga sa kanya para sa misyong iligtas tayong lahat. So ano ngayon ang epekto nito? Dito, sa pangatlong seksyon, aalamin natin yung malalim na pagbabagong nangyayari sa isang taong tumatanggap ng bautismo sa banal na espiritu. Ito yung aabangan nating lahat, di ba? Yung pagiging isang bagong nilalang. Sabi sa 2 Korinto, hindi lang ito pagbabago ng ugali. Ito ay parang total makeover. Yung dating ikaw namamatay na at isang bago na may bagong kalikasan ang ipinapanganak. Paano nga ba ito nangyayari? Ayon sa aklat ng Roma, may 3 hakbang. Una, kapag sumampalataya tayo, para na rin tayong namatay kasama ni Kristo. Pangalawa, dahil doon, yung luma nating pagkatao, yung alipin ng kasalanan, namamatay kasama niya. At pangatlo, at ito ang pinakamaganda, binubuhay tayong muli para maglakad sa isang bago at malayang buhay. At itong table na to, ito ang pinakamagandang summary ng transformasyon, ang dakilang pagpapalitan. Tingnan yung pagkakaiba. Dati, nabubuhay para sa sarili, ngayon, para na kay Kristo. Dati, sunod sa gusto ng laman, ngayon, sunod sa salita ng Diyos. At dati, umaasa sa sariling lakas, ngayon, umaasa na sa kapangyarihan ng Espiritu. At yan ang nagbubunga ng maganda sa buhay natin. Okay, so we're almost at the end. Ano bang purpose ng lahat ng to? Bakit tayo binago? Sa huling bahagi natin, aalamin natin yung misyon na kasama ng bagong buhay sa Espiritu.
Mahalagang tandaan to, hindi lang tayo binago para sa wala. Ang bagong buhay na ito ay may kasamang pagtatalaga o sa English, anointing, mula sa banal na espiritu. Mayroon tayong banal na layunin. At itong pagtatalaga, may dalawang importanteng kahulugan yan. Una, isa itong garantiya. Para kang tinatakan na, okay, pag-aari ka ng Diyos. Pangalawa, isa itong misyon. Binigyan ka ng kapangyarihan para sa isang mahalagang gawain. Ito yung patunay. Ayon sa 2 Korinto, ang espiritu sa puso natin ay parang selyo, parang resibo. Isang paunang bayad o deposit na nagpapatunay na tayo ay sa Kanya at may mas maganda pang naghihintay para sa atin. At heto naman yung para sa misyon. Hindi Kanya isusugo ng walang dala. Sabi dito, tatanggap tayo ng kapangyarihan para maging mga saksi niya. May tungkulin na kasama yung bagong buhay. In summary, para saan nga ba ang buhay na ito na pinapatnubayan ng Espiritu? Well, para mas maintindihan natin ang gusto ng Diyos, para maibahagi natin si Jesus sa iba, para makatulong tayo sa pagpapalakas ng simbahan, at sa huli, para mapagtagumpayan natin ang kasalanan at maipakita sa mundo kung sino ang Diyos, isang buhay na may totoong purpose. Kaya sa pagtatapos ng lahat, ang tanong na iiwan ko sa iyo ay ito. Ikaw, ayon sa ano ka nabubuhay? Sa mga gawa ba ng laman o sa gabay at bunga ng banal na espiritu? Pag-isipan natin yan.